Hi there! I'm Teacher Leo Jean. Welcome to my channel. For today's video, magbibigay ako ng tips kung paano ba mabilis makukuha ang tax identification number or TIN para sa mga kukuha ng TIN through online gamit ang ORUS. Ito po ay base sa aming personal experience nung kumuha kami ng TIN. By the end of this video, malalaman natin yung mga dapat nating tandaan bago kumuha ng TIN at kung gaano namin katagal nakuha yung aming TIN number. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. First tip para mabilis nating makuha ang ating tax identification number na kukunin natin through online gamit ang ORUS, make sure po na tama yung pag-create natin ng ORUS account. Sa paggawa ng ORUS account, dapat po tama yung user type transaction na pipiliin natin. Dito po kasi nakadepende kung ano yung mga details na need nating i-input sa pagkuha ng TIN. May 6 choices po tayo na makikita under user type. Para po sa mga unemployed or first-time job seeker or freelancers na gustong kumuha ng TIN, yung user type po na pipiliin natin ay Get TIN for Filipino Citizen -EO98/one-time taxpayer. Next, sa taxpayer type naman, ang pipiliin natin ay Executive Order Number 98 or EO98FC. Ito po kasi ay para sa mga taxpayer na mayroong transaction sa government agencies tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and yung mga gagamitin ng TIN para sa employment. Ang EO98 ay para din po sa mga taxpayer na mayroong bank transactions and mag-a-apply for tax treaty relief. Samantalang, ang 1TFC naman ay for purchase of shares of stocks, purchase of real property, donation, buying vehicles, final tax on winnings, and transfer of properties by succession. If ever po na 1TFC ang mapili natin, yung lalabas po sa purpose of TIN application ay tulad po ng ganito. May nakalagay na buyer, seller, donor ng personal properties. Puro about sa lupa po yung makikita natin. At wala po sa option yung pang-work tulad po ng nangyari sa isa kong viewer. Kaya make sure po na tama yung taxpayer na pipiliin natin dahil hindi na po mababago ang taxpayer type sa online. Then dapat po tama yung mga details na ilalagay natin sa pag-create ng ORUS account. Tulad ng ating name, date of birth, civil status, gender, at make sure po na yung email address na ilalagay natin ay active. Pag nag-fill out po kasi tayo ng BIR Form 1904 para sa pagkuha ng TIN, kung mapapansin ninyo, yung mga details na na-input natin during ORUS account registration tulad ng complete name, citizenship, date of birth, civil status, gender, at email address ay hindi na po naka-highlight sa form. Ibig sabihin po niyan, hindi na po natin ito mababago kung sakaling may mali tayong na-input sa details natin during ORUS account registration. Kaya siguraduhin po talaga na tama lahat ng details na ilalagay natin. Next tip, dapat po tama din yung details na ilalagay natin sa TIN application form para hindi tayo magkaproblema sa pagkuha ng TIN. Sa purpose of TIN application, ang pipiliin po natin ay EO98. Siguraduhin po natin na i-check yung summary ng ating application form bago ito ipasa. Huwag po tayong magmadaling ipasa ang form. Ako po usually 3 times akong nag-check ng details sa kahit na anong form na pinifill out ko. Kasi mahirap po pag may maling details tayong masubmit at magkakos po ito ng delay sa ating application.
pang third tip, dapat po yung attachments na gagamitin natin ay valid. Tulad po sa ID, dapat po ito ay valid at hindi expired. Naka-indicate po ang ating complete name, address, and date of birth. If ever naman po na yung ID na gagamitin natin ay walang address na nakalagay, mag-attach lang po ng any proof of residence na nakapangalan sa taxpayer tulad ng electric bill, water bill, internet bill, or pwede din kumuha ng Certificate of Residency sa ating barangay. Dapat po yung details natin sa ID ay match sa details na nilagay natin sa ating TIN application form. If ever po na may discrepancy sa details, pwede naman po na ang sundan na lang muna natin ay kung ano yung details na nasa ID. Pwede naman po kasi nating i-update yung ating details sa BIR after nating makakuha ng TIN number. Ganito po kasi ang nangyari sa akin. Mali po yung date of birth ko sa ID. Pero since that time, wala akong ibang available valid ID, yung nasa ID, yun na lang po yung sinundan ko. Then after ilang years, nung naasikaso ko na yung correction ng aking date of birth, tsaka na po ako nag-update ng birthday ko sa BIR, basta po mag-provide lang ng documents tulad ng PSA birth certificate at isang government valid ID na mayroong tamang date of birth. Ito po yung mga ID na pwede natin gamitin sa pagkuha ng TIN or e-fill ID, driver's license, UMID card ng SSS or GSIS, voter's ID, passport, digitized postal ID, PRC ID, at OWA ID. Kami po, ang ginamit namin na government ID ay e-fill ID. May nabasa po ako sa comment section na ayaw tanggapin ng BIR ang PRC ID at PhilHealth ID dahil na-try niya na ito. E-fill ID ang tinatanggap nila. Mas okay na din po na hindi na gamitin ng PRC ID at PhilHealth ID kung meron naman tayong ibang available valid ID. Kasi sayang nga naman din yung 3 days to 1 week na pag-aantay kung marereject lang din naman yung ating TIN application. Make sure po na malinaw, readable, untampered, at kompleto yung attachments na ipapasa natin tulad ng ating government valid ID at selfie na hawak yung ating ID. Para po ma-attach yung front side and back side ng ating ID, dapat po naka-PDF yung format ng ID na i-upload natin. Last tip po para mabilis nating makuha ang ating TIN number, dapat po ay tama yung timing ng pagpasa natin ng TIN application. I highly suggest na magpasa po ng application during weekdays ng morning or before lunchtime para po mas malaki yung chance na makita agad yung ating TIN application. Based po sa na-experience namin, 10:38 AM kami nagpasa ng TIN application form. Then, nung 3:25 nung same day, nakareceive na kami ng email ng aming TIN number. Within the day lang po ay nakuha na din namin yung aming TIN. Para po mabilis nating makuha ang ating TIN, tandaan lang po na dapat consistent yung details natin from ORUS account registration hanggang sa pag-apply ng TIN application. Wala tayong naging problem sa ID and selfie na pinasa natin at nakapagpasa tayo ng ating TIN application during weekdays before lunchtime. Malaki po yung chance na makuha din natin yung ating TIN number within the day tulad po ng na-experience namin. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa mga gustong mapabilis ang pagkuha ng kanilang TIN number. Para naman po sa mga hindi makagawa ng ORUS account or hindi naging successful yung TIN application gamit ang ORUS, sa next video ko, i-discuss ko naman yung another way kung paano kumuha ng tax identification number through online nang hindi gumagamit ng ORUS. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.